Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, sama-sama tayong sumamba sa ating Panginoon. Tayo po'y magpuri at magpasalamat sa Kanya. Sabi po ng mga talata, ang lahat ng mga bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig, pagpupuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang mga buhay, di tayo bumagsak, di niya binabayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng buhay at kalakasan upang makipagliid sa iyo. Salamat nga po sapagkat meron kaming panibagong buhay, panibagong pagkakataon na magsama-sama sa aming praise, sa aming pananambahan sa pamamagitan ng online service. Lord, bago nga po kami humiling ng ano pa man, patawarin mo kami man ay nakagagawa ng mga mali, ng mga bagay na hindi ay ayon sa iyong kalooban, mga salitang hindi namin dapat sabihin ay nasasabi namin. Panginoon, patawarin mo. Nilalapit po namin ang aming mga kapatid na maaaring hindi namin nakapiling sa umagang ito sapagkat wala silang access sa online. Sana po, Diyos, patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay, patuloy mo silang tulungan sa kanilang mga pangangailangan sa kabila ng ganitong sitwasyon na darama namin, na ikaw yung Diyos na sa amin ay sinusubaybay. Ikaw yung Diyos na sa amin ay nagbibigay ng aming kalakasan, ng buhay at ng mga biyayang aming kailangan.
Nilalapit nga po ngayong umagang ito na nawa ang iyong banal na espiritu ang tumagitla sa amin. Pangunahan mo yung anak na ititindig ngayong umaga si Pastor Noel Buwan. Sana po ay maunawain namin ang mga mensahe ng buhay na kanyang dadalhin at tumimo ito sa aming puso. Gayun din ang iyong mga anak na gagamitin sa kaw o sa pagtugtog o sa mga anak mo na naka-online ngayong umaga. Panginoon, hindi kami nagkikita-kita, subalit nagtitiwala kami na Ikaw yung Diyos na nasa puso at nasa buhay ng bawat isa sa amin. So Lord, salamat po sa iyong pagmamahal at pagkalinga. Tulungan mo kami sa araw-araw ng aming buhay. At nawa, dumating ang pagkakataon na lahat ng pagsubok na aming pinagdaraanan ay aming maranasan at maunawaan na sa buhay namin hindi lahat ay magandang sitwasyon. Dumarating ang mga bagay na minsan ay nakapaghihina. Subalit, dahilan sa kalakasan ng aming Diyos at Ikaw yon, natantili kami matatag. Salamat Panginoon sa umagang ito. In Jesus' name. Amen. Atin pong basahin ang Gawa, chapter 17, verse 22 hanggang 31. Ito po ang ating marinig. Kaya si Pablo ay tumayo sa gitna ng burol ng Areo at nagsabi, "Mga lalaking taga-Atenas, napapansin kong sa lahat ng mga bagay ay lubha kayong tapat sa inyong relihiyon. Ito ay sapagkat sa aking paglalakad at pagmamasid sa mga bagay na inyong sinasamba ay nakakita ko ng isang dambana. Doon ay may nakaukit na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Siya na inyong sinasamba, pagaman hindi ninyo nakikilala. Siya ang aking ipinapangaral sa inyo. Ang Diyos na lumikha ng sanlibutan at ng lahat na narito ay ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya tumitira sa mga banal na dako na ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng mga tao na para bang nakakailangan siya ng anumang bagay. Ginawa niya mula sa isang dugo ang bawat bansa ng mga tao upang manahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda na niya ng una pa ang mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang pananahanan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Panginoon at sa kanilang pagpaapuhap ay baka sakaling masumpungan nila siya. Gayunman, siya ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Ito ay sapagkat sa pamamagitan niya tayo ay nabubuhay, kumikilos at mayroong pagkatao. Gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling makata, dahil tayo rin naman ay kanyang mga anak. Yamang tayo nga ay mga anak ng Diyos, hindi marapat na isipin natin na ang kanyang pagka-Diyos ay tulad ng ginto, pilak, o ng bato na inukit sa pamamagitan ng kalinangan at katang-isip ng tao. Ang mga panahon ng di pagkakaalam ay hindi na nga pinansin ng Diyos. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat, mga tao, sa bawat dako na magsisi. Ito ay sapagkat nagtakda siya ng isang araw na hahatulan niya ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking itinalaga niya. Pinatunayan niya ito sa lahat ng mga tao nang siya ay kanyang buhayin mula sa mga patay. Ito ang salita ng Diyos. Palang umaga po sa atin lahat. Buksan po natin ang ating aklat sa unang Pedro, Kapitulo 3. Pasan mo boses mo. Talatang 13 hanggang 22. Sa 13, sino naman ang mamiminsala sa inyo kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? Sa 14, ngunit kung maparusahan man kayo sa paggawa ng matuwid, mapalad kayo.
Huwag ninyong katakutan ang kinatatakutan nila. Huwag kayong masisindak. Sa 15, idambana ninyo sa inyong puso si Kristo bilang Panginoon. Manda kayong lagi para magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa, ngunit maging mahinahon kayo at magalang. Sa 16, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga lipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Sa 17, kalooban ng Diyos, higit na mabuting magdusa sa paggawa ng mabuti kaysa paggawa ng masama. Sa 18, sapagkat si Kristo ay minsang namatay para sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang ilapit kayo sa Diyos. Namatay siya ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. 19, sa ganitong kalagayan, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. 20, sila ang hindi sumunod nang sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong ilan lamang tao, 8 lamang ang nailigtas sa pamamagitan ng tubig. 21, at ang tubig na iyon ay kumakatawan sa bautismo na ngayon nagliligtas din sa inyo na hindi naglinis ng tubig, dumi sa katawan, kundi pangako ng isang malinis na budhi sa Diyos. Naliligtas kayo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanang kamay ng Diyos at namamahala sa mga anghel, mga kapamahalaan at kapangyarihan. Salamat po, Diyos. At mula naman po sa aklat ni Juan, Kabanatang 14, talatang 15 hanggat 21, ganito po ang sinasabi. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikilala ni nakikita ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at inyo nang at nananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang ulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad ng mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ito ang salita ng Diyos. Tayo po ay magpatuloy sa ating pananambahan bagamat tayo ay under ng bagong community quarantine. Gayunpaman hindi pa rin pinapayagan ang mga pagtitipon o ang mass gathering, hindi pa rin pinapayagan ang pagpunta sa church para tayo ay sumamba. Pero hindi tayo paaawat, hindi tayo papipigil para tayo ay sumamba. Sabi nga ng isang post doon sa nabasa ko sa Facebook, parang may image na nagsabi na ayan, napasara ko na ang mga simbahan. At sabi naman ng isa na sumagot, akala mo lang yon. Maaring wala nang pumupunta sa simbahan pero mas dumami ang nananambahan. Yan ay sa kanilang mga tahanan. Purihin ng Diyos sapagkat tayong lahat ay patuloy na nagdaraos ng ating pagsamba sapagkat likas daw sa tao ang sumamba, likas sa tao ang hanapin
ang ang Diyos na kanyang sasambahin. Kaya sa ating pagpapatuloy, tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Last Sunday, ang ating gospel reading ay nagsimula sa salitang ng Panginoon sa kanyang mga alagad at ang sabi, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. At sa bandang huli, sabi ng Panginoon, anuman ang hilingin ninyo sa pangalan ko ay aking gagawin. Praise God. During that week, bago dumating yung Sunday na yon, yung devotion ng aming pamilya ay nakatuon nga doon. Sabi, anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ginawa naming literal yung nabasa namin. We take it literally. Noong mga panahong iyon, kasalukuyang napakainit ng panahon, na kasalukuyang sobrang init, ang hirap matulog. Magigising ka, pag makatulog ka, magigising ka naman sa madaling araw kasi pawis ka. Hindi komportable. At sa aming pag-aaral, sa aming pananalangin, nagkaisa kami sa panalangin. Sabi namin, sana magkaroon tayo ng aircon. Kaya sa panalangin namin, in Jesus' name, Lord, tulungan mo na magkaroon kami ng air conditioner dito sa bahay. Bagamat hindi namin talaga alam kung paano mangyayari yon. Makalipas ang isang linggo, mayroong hindi po ang Diyos na magbigay sa amin ng eksaktong aming kailangan. Praise God. Talagang ang Diyos ay patuloy na dumidinig sa ating mga dalangin. Meron siyang mga ginagamit na tao para magpatuloy, para makatanggap ng biyaya at pagpapala. Salamat sa Diyos. Hindi naman laging material ang pagtugon ng Diyos. Naalala ko noon na dumating kami sa point na talagang pag-uwi namin ng bahay, wala pala kaming pagkain. Maingay sa atin lang to. Pero yung comfort na binibigay ng Diyos na kami mismo nagngitian lang. Tapos inisip na lang namin na okay naman, matulog na tayo. At least di tayo masyadong tataba. Yung comfort na ibinibigay ng Diyos sa atin ay tunay na sagot din yon sa ating mga dalangin. Ngayong umaga, patuloy na nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng ating binasa. Sabi niya sa unang talata, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, you will keep my commandments. If you really love me, you will obey. You will obey. Susunod ka sa ipinapagawa. Susunod ka sa ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Nagawang sumunod, gagawing sumunod dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal. Sabi nga, ang motibo ay love at ang action ay obedience. Ang action ay obedience. Sabi ng Panginoon, isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. So meron palang ipinagagawa, inuutos ang Panginoon sa mga alagad. Sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Madali lang yun para sa atin. Magmahalan lang, di ba? Pagka binigyan ka, bigyan mo rin. Pagka ginawan ka na mabuti, gawan mo rin mabuti. Simple, madali, no? Pero sabi niya, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Parang medyo kakaiba na yun.
Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Iyon ang sabi ng Panginoong Jesus. Si Jesus, minahal yung mga alagad kahit na ang iba sa kanila ay mainitan ng ulo. Si Jesus, minahal yung mga alagad kahit na ang iba sa kanila ay pasaway. Matigas ang ulo kahit na ang iba sa kanila ay makasalanan. At hindi lang ang mga alagad, pati yung mga umuusig sa kanya, minahal niya. Pati yung mga hindi kaibig-ibig o hindi kamahal-mahal, minahal niya. Sa katunayan, kasama ka ron. Kasama ako doon. Kasama tayo ron. Tayong mga pasaway. Tayong mga matitigas ang ulo. Tayong mga makasalanan. Minahal ng Diyos. Paano niya tayo minahal? Paano niya ipinakita sa atin yung pagmamahal na dapat nating sundin? Sabi ng mga talata, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Upang iharap kayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa inyo. Ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Oh, kasama ka ron. Kasama ako doon. Ang pagmamahal ni Jesus na ibinigay niya sa lahat ng tao. Kaya't magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ni Kristo, gaya ng ginawa ni Kristo. Mahalin mo kahit matigas ang ulo. Mahalin mo kahit na pasaway. Unawain mo, patawarin mo, pagsilbihan mo, igalang mo, tulungan mo kahit na hindi ka tinutulungan. Ganyan ang pagmamahal na iniutos ni Kristo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig niyo ako, gagawin niyo yung mga bagay na yon kahit walang kapalit. Gagawin niyo? Gawin niyo. Sure? Sure kayo? Kaya niyo? Ako hindi. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang sundin yan. Sorry. Hindi ko kayang sundin yan. Hindi ko nga kayang unawain yan eh. Hindi ko kayang gawin sa sarili kong kakayahan. Hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kaya kung ako lang. Kailangan ko ng kasama. Kailangan ko ng patnubay. Kailangan ko ng espiritu ng katotohanan. Kailangan ko si Jesus para magawa at masunod ang mga yan. Kaya naman sinabi ni Jesus sa mga alagad, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang patnubay, ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Dahil si Jesus na kanilang Panginoon, tagapagturo, kaibigan, gabay, kasama sa mahabang panahon ay aalis na. Aalis na siya, siya ay pupunta sa kanyang Ama. Alam ni Jesus na mahihirapan ang kanyang mga alagad sa mga pagsubok na kakaharapin nila. Nanalangin siya na bigyan sila ng makakasama nila ng isang patnubay, ng isang espiritu ng katotohanan, ang Espiritu Santo. The Holy Spirit, sabi sa ibang salin, the Holy Spirit is another counselor. Sa Greek is parakletos. One called alongside to help. One called alongside to help. Ang banal na Espiritu ay ang kasamang tutulong sa mga alagad
Ang banal na Espiritu ay ang kasamang magpapalakas. Ang banal na Espiritu ay kasamang magtuturo, magbibigay ng pangunawa, ituturo ang mga hindi nauunawaan sa mga alagad, sa mga sumusunod kay Kristo Jesus. To comfort in difficult times, in difficult situations, to intercede in prayer. Nakausap ko yung isa nating kapatiran dyan sa ating iglesia. Nakausap ko siya from abroad. Nagpapasalamat siya sa ating lahat sapagkat bago siya umalis ay ating siyang ipinanalangin. Bagamat siya ay takot sa pagpunta doon sapagkat hindi niya alam kung ano yung dadatnan niyang trabaho. Hindi niya alam kung magiging okay ba siya ron kasi first time niyang mag-abroad. Ayon sa kanya, mahirap ang sitwasyon, mahirap ang kalagayan niya doon, pero dahil sa patnubay ng Diyos, nakakayanan niya ang mahirap na sitwasyon. Nagiging maginhawa ang trabaho para sa kanya. Nagiging masaya siya habang siyang nagtatrabaho. Sa katunayan, iyon ay napansin ng kanyang employer. At ang sabi raw sa kanya, pwede siyang magtrabaho sa kanila kahit 10 taon. Wow! Pwede siyang magtrabaho ng matagalan kasi nakita sa kanya kung paano siya magtrabaho. Ang banal na Espiritu kasama natin, nagpapaalala sa atin na kasama natin ang Diyos, kasama nating lagi ang Diyos. Ipinapaalala sa atin ng patnubay, ng gabay, ng banal na Espiritu na andyan lang ang Diyos. Kung minsan, ang iba sa atin, dahil sa kasalanang nagagawa natin, iisip natin na malayo sa atin ang Diyos. Naku, hindi na ako patatawarin ng Diyos, hindi na ako tutulungan ng Diyos, hindi na ako gagabayan ng Diyos. Ang totoo, hindi naman talaga malayo ang Diyos, sabi ng mga talata. Hindi naman malayo ang Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat nakasalalay sa Kanya, nakasalalay sa Diyos ang ating buhay, ang ating pagkilos, at ang ating pagkatao. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo iiwang ulila. Bibigyan niya tayo ng kasama. Bibigyan niya tayo ng makakatulong. Bibigyan niya tayo ng magbibigay sa atin ng lakas. Iyon ang kanyang espiritu. Kaya sa mga talata, sinabi niyang, aalis ako pero babalik din ako. Aalis siya pero sa pamamagitan ng patnubay, sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kasama pa rin natin siya. Maaring hindi siya nakikita ng sanlibutan, hindi siya nakikita ng sanlibutan ito dahil hindi siya nakikilala. Maaring hindi naniniwala dahil hindi nila nararanasan. Maaring ang sanlibutan ay walang idea o walang kaalaman tungkol doon sapagkat ang sanlibutan ay abala sa mga bagay ng sanlibutan. Pero sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng mga taong nananampalataya, sa pamamagitan ng mga taong naniniwala, sa pamamagitan ng mga taong sumusunod sa utos ni Kristo, ang mga taong hindi nakakakilala, makikilala nila si Kristo. Makikilala nila ang Diyos. Makikilala nila ang banal na Espiritu. At makikilala ng sanglibutang ito ang ating Diyos. Sinabi ng mga talata, iniligtas kayo ng mga bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga may kapangyarihan sa langit. At sinabi pa
ng mga talata, sapagkat buhay ako, mabubuhay din kayo. Ang Panginoon, nung umalis, nandun na raw siya sa kanan ng Diyos na sa langit, naghahari. Naghahari siya, pero hindi siya tumitigil sa pamagitan ng kanyang espiritu. Patuloy natin siyang nakakasama, patuloy natin siyang nararanasan, patuloy nating nakikilala ang kabutihan ng kanyang kapangyarihan. At ang pangako ng Diyos, sapagkat buhay ako, mabubuhay din kayo. Mabubuhay kailan? Siguro, yung sinasabi niya, pagdating ng araw na yon, malalaman nyo, mabubuhay rin kayo. Pero sa totoo lang, habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa, malalaman mo ang tunay na kahulugan ng buhay kung ikaw ay nasa patnubay ng Banal na Espiritu. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nabubuhay tayo ngayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Patayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak ng bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at iniling. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paglilito upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng mga katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy nating sambahin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkakaloob, ng ating mga itapo. Sa inyo po na magkakaloob, kung kaya niyo pong pumunta kila Tatay Bing sa ating treasurer, kayo po ay personal na magdala ron, i-seal lamang po ninyo ang inyong sobre, tapos dalhin niyo po doon, lagyan niyo ng pangalan at date. Pagkatapos po, kung sa kayo naman ay talagang walang kakayahan na pumunta ron, i-PM ninyo ako at pwede kong daanan sa pagpunta ko ron mamaya. Tayo po ay manalangin. Diyos na pinagmumulaan ng lahat ng aming tinatanggap mula sa iyo, salamat Panginoon sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Salamat o Diyos at patuloy kaming nakakaranas ng iyong kabutihan. Patuloy mong ipinapahayag sa amin o Diyos ang kahalagahan Panginoon ng sumunod sa iyo. Kasama Panginoon ang aming mga puso. Itinataas namin ang mga kaloob nito. Hangarin namin o Diyos sa pagkakaloob nito is mas marami pang tao o Diyos ang makakilala sa iyo. Gamitin mo ito Panginoon para sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
worship, kayo po ay patuloy na manalangin. Ang ating pong ipanalangin po natin ang ating iglesia na patuloy na lumakad, patuloy na gumalaw, gumawa, sumunod sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng patnubay, sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Patuloy nawa maranasan ng bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, ang pag-ibig ng Diyos na siyang ibinigay sa atin. At patuloy nating ipanalangin ang bawat isa na magmahalan gaya ng pag-ibig ni Kristo na ibinigay sa atin. At nawa patuloy ang ating iglesia na maging kagamit-gamit, maging kasangkapan ng Panginoon para mas marami ang makakilala, mas marami ang maabot. Tulungan natin ang mga tao sa lahat ng kanilang pangangailangan, lalo na sa spiritual na pangangailangan. And din, isama rin natin sa panalangin ang Dr. Elimar Lara at ang kanyang asawa na Rose Lara at ang kanilang mga anak. Ayon sa balita, sila ay mga doktor at nurse na tumutulong, nag-aasikaso sa mga COVID patient. Dalangin natin na protektahan sila ng Diyos sa anumang sakit hanggang sa pag-uwi nila ng kanilang bahay, na walang mahawa, walang ma-infect. Ang laging gabay ng Panginoon ay sumakanila. At patuloy nating idalangin ang ating kasalukuyang sitwasyon, ang ating bansang Pilipinas at ang buong mundo. Nawa makadiskubre ng mga gamot para panlaban sa COVID-19. Panalangin natin ang mga doktor, ang mga dalubhasa sa medisina na patnubayan sila ng Diyos, patnubayan sila ng Espiritu para yung karunungan ay mapasa kanila upang magkaroon ng solusyon, magkaroon ng gamot. Dalangin din natin ang mga presidente ng bansa, sila na namumuno, nawa ang patnubay ng Santong Espiritu ay laging sumakanila upang sa ganon maging payapa ang ating buong mundo, ang ating bansa sa habang tayo ay nasa ganitong kasalukuyan. Dalangin natin na ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng malakas na pangangatawan, bawat isa sa atin magkaroon ng mabuting kalusugan. Pagpapala ng Diyos ay patuloy nating maranasan sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, idalangin po natin yan. Patuloy nating idalangin. At ngayon, patuloy nyo namang maranasan ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang patnubay ng Banal na Espiritu, ang kapayapaan at kagalakan nagmumula sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay sumainyo. Amen. Amen.